Hi guys! So ngayong araw na ito ay magluluto ako ng maha. Nagdagdag pala ako dito ng 2 flavors. Narito na ang mga ingredients na aking ginamit. Bali tigkakalahati lang ilagay nating mais sa ubi at kalabasa maha. Separate ko na lulutuin ang mga ito tapos ay combine. Itong condensed milk pala ay para sa squash maha. Tapos itong ubi condensed naman ay para sa ubi maha. Sa kinayod ng niyog ay naglagay ako ng 2 cups na tubig. Kunin ang gata nito at hatiin sa 2. Ang huling mga sangkap ay itong mani at cheese, pan-toppings. Ang una nating gagawin ay palambutin muna itong kalabasa at ubi, saka i-mash o durugin. Dito na tayo sa pagluluto. Maglagay ng 5 cups na tubig sa kaldero. Ang una kong lulutuin ay ang ubi maha. Ilagay dito ang kalahati ng cornstarch. Maglagay ng 1 cup na puting asukal. Tapos ilagay itong 1 can ng ubi condensed milk. Sunod na ilagay ay itong mashed ube. Tapos itong kalahati ng can ng mais. Ang huli nating ilagay ay itong gata ng niyog. Saka haluin ito ng mabuti. Lulutuin na natin ngayon itong ubi maha mixture hanggang sa kumapal na ito. At kapag naluto na, ay isalin dito sa 2 lalagyan. Kailangan tigkakalahati lang ang ilagay na ubi maha. Hayaan na lumamig ito. Sa pagluluto naman, dito sa squash maha, ay same lang ang process at ingredients sa nauna natin na ubi maha. Pero nagkaiba lang dahil kalabasa at ubi ang ating ginamit. Pati din sa gatas, magkaiba sila. Ngayon naman, ay ilagay na natin ang nalutong squash maha sa ibabaw nitong ubi maha. Ang huling step ay lagyan ito ng grated cheese at dinurog na mani sa ibabaw. Dapat tanggalin muna ang mga balat ng mani bago durugin. Pagkatapos nito ay ilagay sa ref para palamigin. Kung walang ref ay pwede naman gumawa ng paglalagyan ng ice para ilagay itong maha at doon palamigin. Kailangan may takip ito o di kaya ay lagyan ng cling wrap.
At narito na ang aking ubi squash maha. So guys, hihiwain ko na ito ngayon. Napakaganda ng kulay nito at healthy pa dahil sa hinalo kong kalabasa at ubi na laman. Titikman ko na ito ngayon. Kain tayo. Masarap ito guys. Saktong-sakto ang tamis at creamy. Isa din talaga ang maha sa paborito kong dessert. Ang kaibahan lang nito ay nilagyan ko ng panibagong lasa ang nakasanayan nating maha blanca. Kung na-curious ka sa lasa, ay pwede mo itong gawin. Kung napanood ninyo ang aking macaroni buko strawberry gulaman salad, ay pwede ninyong gayahin ang DIY doon kung walang ref. Nilagay ko pala ito sa palanggana na maliit at nilagyan ko ng hiniwang mga ice. So ito naman ang sabilog na lalagyan. Kainan time ulit mga guys!